puno ng pagkamangha. Talagang nakakabighani ang bayan ng San Andres. Pero bago ako magsimula sa aking pagsasalaysay sa pagdating ko sa bayan na ito, ay babalikan ko muna ang mga nangyari sa akin sa daan bago ko marating ang bayan na ito. Bago nga kami umalis ay tila ba hindi sang-ayon ang panahon sa amin dahil tila ba hindi titila ang ulan, kaya nagantay kami ng maraming oras. At nang tumilan ng ulan ay nagpatuloy na kami. Maputik at mahirap na daan ang bumungad sa amin. Tila ako'y tinamad na at napagod sa pagsubok na naranasan ko dahil sa napakaputik at talagang napakahirap. Pero nang makarating na ako sa bayan ng San Andres ay nasabi kong sulit ang pagpunta ko, mula sa pagtanggap nila sa bisita at sa iba't ibang pasyalan na pwedeng pasyalan at puntahan na dinadayo ng iba't ibang bayan, katulad ng parke, simbahan, dagat at iba pa. Masasabi kong sulit ang pagpunta ko sa bayan na ito dahil sobrang linis na talagang nakakamangha. Ang isa sa mga nagustuhan ko ay ang kanilang pinagmamalaking simbahang Katoliko. Dahil pagpasok ko pa lang sa simbahang ito ay talagang namangha ako. Bukod sa napakalaki ay napakaganda din. Bukod sa simbahan na napuntahan ko ay nagpunta rin ako sa parke na may maraming palaruan na pwedeng paglibangan sa mga nakababatang kapatid o sa mga anak. Nagpunta rin ako sa pier na napakaaliwalas ang hangin. Isa sa nagustuhan ko sa bayan na ito ay ang kanilang napakasarap na pagkain. Masasabi kong sulit ang pagpunta ko sa bayan ng San Andres dahil kahit kaunting oras lang ako sa bayan na ito ay hindi ko malilimutan ang pagpunta ko. Mula sa mahirap na daan hanggang sa maabot ko ang bayan ng San Andres, paulit-ulit kong maaalala at hindi ko malilimutan ang bayan na ito. Kaya masasabi ko na ang pagpunta ko sa bayan na iyon ay ang araw na puno ng pagkamangha. Hindi ko din alam, pero nang una kitang matagpuan na hindi na kita malimutan.